Ang unang ginawa ko nang muli akong isilang bilang baka, ay ang walang tigil na kumain ng 200 librang dayami, para maging pinakamatikas na baka sa buong kulungan. Inakala ng mga kapwa ko baka sa paligid na nababaliw na ako. Ang hindi nila alam, kapag mas lalo kang lumakas, hindi lang mas malaki ang tsansang patayin ka, mas malamang na ipadala ka para mag-araro sa bukid. At mas masawal pa iyon kaysa sa kamatayan. Pero ang hindi nila alam, ay nagising sa akin ang Devar Evolution System. Basta kumain lang ako, patuloy akong lalakas, kahit na mabagal ang paglakas ko sa pagkain ng dayami. Ang maganda naman ay ligtas ito. Akala ko'y madali akong aabot sa 3,000 libra para makapag-evolve. Pero hindi ko inaasahan ang pagdating ng 2 tao. Nasumire sa plano ko. Papa, huwag niyo pong patayin si Itim. Pabait po siya. Isang batang babae ang humihila sa kamay ng malaking lalaki habang naglalambing. Paminsan-minsan, napapatingin sa akin ang mga mata niyang namumula sa kaiiyak. Pero hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng malaking lalaki. Duwo-duwo. Masarap ba ang bistek? Masarap po. Kaso po, bago pa man matapos magsalita ang bata, hinaplos ng malaking lalaki ang ulo niya at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi natin siya papatayin. May usapan na sa palengke. Kapag malapit na ang bagong taon, ibebenta na natin siya. Pagkatapos kong marinig ang usapan nila, biglang pumait ang lasa ng dayami sa bibig ko. Pero buti na lang, matagal pa bago magbagong taon. Basta't makakapag-evolve ako bago ang araw na iyon. Siguradong makakahanap ako ng paraan para makatakas sa bakahan na ito. Sa sumunod na 2 buwan, lalo ko pang binilisan ang pagkain ko. Kahit tuyong dayami o magaspang na balat ng butil, isinubo ko ang lahat ng walang pili. Pero, hindi naging maganda ang resulta. Ding, uri, alagang baka, kasalukuyang timbang, 800 libra. Katatagan, 15, lakas, 20. Dahil puro mababa sa enerhiya ang kinakain ko, hindi gaanong tumaas ang iba't ibang katangian ko. Kahit na kumpara sa ibang mga alagang baka, isa na akong dambuhala, pero para labanan ng mga tao, talagang kulang pa ang lakas ko. Habang iniisip ko ito, huling dumating sa harap ko ang malaking tao kasama ang ilang mga lalaki. Nang makita niya na mas lalo pa akong lumaki at tumibay, halos magningning sa tuwa ang kanyang mga mata. Mga pare, tulungan niyo ko dito. Ililibre ko kayo ng masarap na kainan. Kahit na buong lakas akong nagpumiglas, hinayla pa rin ako palabas ng bakuran habang mahigpit na hawak ang aking mga sungay. Nang makita ko ang malaking truck na may bakal na kulungan sa harap ko, nanlamig ang buong katawan ko. Kung ordinaryong maliit na truck lang sana, pwede ko pang subukang itumba para makatakas. Pero itong ganitong klaseng truck na may bakal na kulungan, dinurog nito ng pira-piraso ang pag-asa ko. Pero nang isinakay na ako sa truck, napansin ko na hindi pala nila kinandado ang bakal na kulungan. Sa halip, gumamit lang sila ng isang trangka para isara ito. Walang duda, ito na ang huli kong pag-asa para makatakas. Humandar na ang truck, nagsimulang umalag ng malakas ang sasakyan. Hindi ko inalis ang tingin ko sa trangkang iyon. Basta't matatanggal ko lang iyon, makakaligtas ako. Pero nakaupo ang malaking tao sa driver's seat. Paminsan-minsan niya akong sinusulyapan sa rearview mirror. Kaya hindi ako nang ahas na gumalaw. Pumasok na ang sasakyan sa daan paakyat ng bundok. Mas lalo pang lumakas ang alog. Sinamantala ko ang pagkakataon habang nakapokus sa pagmamaneho ang malaking tao. Dahan-dahan kong ginamit ang sungay ko para itulak ang trangka. Unti-unti ko itong itinulak palabas. Pero noong malapit nang matanggal ang trangka, biglang pamreno ng todo ang malaking tao. Hoy, Laudaw, di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Mula sa mga siwang ng bakal na kulungan, nakita ko na may isang van na nakaharang sa gitna ng daan. Bumaba mula rito ang 3 balingkinitang lalaki. Ang nangunguna sa kanila ay may kagat na sigarilyo at may peklat sa mukha. Boss Lee, matagal na tayong hindi nagkikita. Lumapit ang lalaking may peklat sa tabi ng driver's seat. Tumawa ng nakakakilabot. Nagbago ang mukha ng malaking lalaki. Laudaw, anong binabalak mo? Wala naman. Narinig ko lang na may alaga ka raw na magandang baka. Gusto kong makita. Habang nagsasalita, naglakad si Laudaw papunta sa likod ng truck. Kaagad akong nagkunwaring maamo at humiga ako sa loob ng kulungan. TSK. Ang taba at ang lakas ng bakang ito. Siguradong may 400 kilo to. Inabot ni Laudaw ang kamay at tinapak ang kulungang bakal. May kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Dali-daling bumaba sa truck ang malaking lalaki. Laudaw, naibenta ko na itong baka sa pamilihan ng karne. Huwag mo yang pag-interesen. Sa pamilihan ng karne, sayang naman. Pinatay ni Laudaw ang upos ng kanyang sigarilyo. Lumapit siya sa tenga ng malaking lalaki at may ibinulong. Lalong sumama ang tingin ng malaking lalaki. Sa huli, nagtiimbagang siya at sinabing, sige, pero dagdagan mo ang bayad. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Itong 2 tao na to, sa harap ko pa talaga nagkasundo. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang itinuro ni Laudaw ang trangka at sinabi, Boss Lee, bakit hindi nakakandado yung kulungan mo? Natigilan ang malaking lalaki. Magsasalita na sana siya, nang bigla kong ibinuhos ang lahat ng lakas ko. At sinugod ng buong puwersa ang trangka. Isang malakas na lagutok, agad na nabali ang trangka. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kulungan. Sumugod ako palabas ng kulungan. At direktang tumalon pababa mula sa truck. Buisit, nakatakas ang baka. Narinig ko sa likuran ang galit na sigaw ni Laudaw. Pero kumari pa na ako ng takbo papasok sa makapal na gubat sa gilid ng daan. Humarurot ako ng takbo papasok sa kasukalan ng gubat. Narinig ko sa likuran ko ang mga sigaw at mura ng malaking lalaki at ni Laudaw. Bilis, habulin. 30,000 piso ang halaga ng bakang yan sakin. Palapit ng palapit ang boses ni Laudaw. Napakabilis tumakbo ng 4 kong paa.
Humahapdi ang katawan ko sa tuwing sumasayad ang mga sanga. Pero hindi pa ako nakakatakbo ng matagal. Naramdaman kong nanghihina na ako. Lintik, 2 buwan akong kumain ng damo. Hindi talaga ako nakaipon ng sapat na lakas. Nang malapit na akong sumuko, bigla akong may naamoy na malansang dugo mula sa unahan. Tumakbo ako at sinundan ang amoy. At laking gulat ko nang makita ang isang patay na baboy ramo na nakahandusay sa mga palumpong. Sa tingin ko ay hindi pa ito nagtatagal na patay. Humihingal ako habang nakatitig sa bangkay ng baboy ramo. Mabilis na nag-isip ang utak ko. Ayon sa system, lalakas ako kapag kumain. Pero hindi naman sinabi na damo lang ang pwede kong kainin. Palapit ng palapit ang mga yabag sa likuran ko. Wala na akong oras para mag-alinlangan pa. Bahala na, ito na lang ang paraan. Ibinaba ko ang ulo ko. Ibinuka ko ang aking bibig at kinagat ang madugong laman ng baboy ramo. Buong lakas akong pamunit ng isang malaking piraso at isinubo ito. Agad na pumuno ang lasang dugo sa bibig ko. Pinigilan ko ang pandidiri at nilunok ko ito. Pero sa sumunod na sandali, sunod-sunod na tumunog ang notification ng system. Ding! Kinain ang laman at dugo ng baboy ramo. Nakatanggap ng 50 high energy points. Nadagdagan ng 5 puntos ang pangangatawan. Nadagdagan ng 8 puntos ang lakas. Nadagdagan ng 100 libra ang timbang. Natulala ako, mas epektibo pa pala ang isang kagat ng karne kaysa isang buwang pagkain ng damo. Hindi na ako nag-isip pa. Walang tigil kong kinagat at pinunit ang baboy ramo. Malalaking tipak ang isinubo ko at nilunok. Sa bawat paglunok ko, may isang mainit na enerhiya na dumadaloy sa katawan ko. Mabilis na lumalaki ang aking mga kalamnan. Nandoon siya, umalingaw-ngaw ang boses ni Lao Dao sa likuran ko. Mabilis akong napalingon. Nakita ko ang 3 lalaking may hawak na mga ripple na tumatakbo papalapit sa akin. Nakasunod sa likuran nila ang malaking lalaki. Nangingitim ang mukha nito sa galit. Lao Dao, huwag kang bumaril. Kapag nasira ang karne, mawawalan na yan ng halaga. Anong halaga ang sinasabi mo? Nakatakas ang hayop na to. Kailangan kong magbayad ng 30,000. Itinaas ni Lao Dao ang kanyang ripple. Itinutok niya sa akin ang maitim na butas ng baril. Kinabahan ako. Agad kong sinunggaban ang natitirang kalahati ng baboy ramo. Tumalikod ako at tumakbo. Isang malakas na putok ang narinig. Dumaan ang bala malapit sa hulihang binti ko. Nagpaalsa ito ng lupa at alikabok sa sahig. Mas binilisan ko pa ang takbo. Mahigpit kong kinagat ang katawan ng baboy ramo at hindi ito binitawan. Ito ang puhunan ko para mabuhay. Hinding-hindi ko ito pwedeng bitawan. Pagkatapos ng ilan pang minuto ng pagtakbo, sa wakas ay naiwanan ko na sila Lao Dao. Nagtago ako sa loob ng isang kuweba. Ibinaba ko ang baboy ramo. Hingal na hingal ako. Tumunog muli ang system prompt. Ding. Kasalukuyang timbang, 900 kilo. Constitution, 32. Lakas, 45. Natukoy na patuloy na kumakain ang host ng high energy na laman. Nagsisimula nang magkaroon ng mutation ang katawan. Mutation. Tumingin ako sa sarili kong katawan. Napansin ko na ang ibabaw ng aking balat ay nagsisimula ng magkaroon ng manipis at maitim na patong na parang kalyo. At ang 4 kong binti ay halatang mas kumapal kaysa dati. Kitang-kita na ang mga linya ng aking kalamnan. Sinubukan kong gamitin ang aking kuko para maghukay sa lupa. Ang matigas na bato ay madali kong nahukayan at nakagawa ng butas. Ang lakas na ito ay higit pa sa doble kaysa dati. Dahil sa tuwa, ipinagpatuloy ko ang paglamon sa katawan ng baboy ramo. Mabilis kong naubos at nilunok ang natitirang bahagi nito. Ting, matagumpay na nalamon ang buong baboy ramo. Timbang, lumampas sa 500 kilo. Lakas, lumampas sa 50 puntos. Bumilis ang mutasayo ng katawan. Tumaas ng 30% ang tigas ng balat. Pakiramdam ko, puno ng lakas ang buong katawan ko. Tuluyan nang nawala ang panghihinang naramdaman ko kanina. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang may narinig na sunod-sunod na tahol mula sa labas ng kuweba. Bigla akong kinabahan. Ang demuhang si Lao Dao, nagdala pa talaga ng mga asong pangaso para habulin ako. Tama nga, hindi nagtagal. 3 mababangis na asong pangaso ang sumugod papasok sa kuweba. Pinakita nila ang kanilang mga pangil at sinugod ako. Napakalaki ng asong namunguna sa kanila. Mahigit 1 metro ang taas nito. Nag-aapoy sa bagsik ang mga mata nito. Lapain nyo yan. Narinig ang boses ni Lao Dao mula sa labas ng kuweba. Sabay-sabay na damamba sa akin ang 3 asong pangaso. Diretso sa lalamunan ko ang kanilang matatalim na pangil. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumakas. Umungol ako ng mababa. Buong lakas kong itinaas ang aking mga paa sa harap. At buong lakas na sinipa ang namungunang aso. Isang malakas na kalabog ang narinig. Umatungal sa sakit ang aso habang tumilapon ito. Sumalpok ito sa pader ng kuweba. Patay agad. Natigilan ang 2 pang aso. May bahid ng takot na rumahistro sa kanilang mga mata. Pero nagdilim na ang paningin ko. Sumugod ako at buong lakas na sinuwag. Ang tiyan ng pangalawang asong pangaso. Sa sobrang takot, tumalikod para tumakbo ang pangatlong aso. Pero inapakan ko at nabali ang gulugad nito. Narinig mula sa labas ang takot na boses ni Lao Dao. Baka pa ba yung hayop na yan? Takbo. Tiningnan ko ang 3 bangkay ng aso sa lupa. Biglang may pumasok na nakakabaliw na ideya sa isip ko. Kung nakapagpapalakas sa akin ang pagkain ng baboy ramo, paano naman kaya kung kumain ako ng asong pangaso? Ibinaba ko ang ulo ko at kinagat ang pinakamalaki, ang namungunang aso. Buong lakas kong pinunit ang isang malaking piraso ng laman at isinubo ito. Ding! Nilamon ang laman ng mutated na asong pangaso. Nakakuha ng 80 high energy points. Tumaas ang lakas ng 12 puntos. Tumaas ang katatagan ng 10 puntos. Tumaas ang liksi ng 5 puntos. Nagningning ang mga mata ko. Mas mataas pa pala ang enerhiya ng asong pangaso na ito kaysa sa baboy ramo.
Binilisan ko pa, walang habas kung nilamon ang mga katawan ng 3 asong pangaso. Paglamon, kumpleto, kasalukuyang timbang, 600 kilo. Lakas, 78, katatagan, 65, liksi, 30. Na-detect na ang katatagan ng host ay umabot sa mutation critical point. Nagsisimula na ang malalim na mutation ng katawan. Pagkasabi pa lang noon, biglang uminit ng matindi ang balat sa buong katawan ko. Para bang may hindi mabilang na mga langgam na kumakagat. Nagpagulong-gulong ako sa sahig sa sobrang sakit. Pero nagtiimbagang ako at pinigilan ang sariling sumigaw. Makalipas ang mahigit 10 minuto. Sa wakas ay hamupo na ang nakakapasong pakiramdam. Nagpumilit akong tumayo, tumingin ako sa sarili kong katawan. Pati ako ay natigilan. Biglang may tumubo sa ibabaw ng aking balat. Isang patong ng itim na balat na parang buto. Sobrang tigas nito ng hawakan. Para akong nakasuot ng baluti. At saka, sa aking likuran ay biglang may sumulpot. Na 7 o 8 matutulis na tinik na gawa sa buto. Bawat isa ay halos kalahating talampakan ang haba. Kumikinang ito ng malamig sa madilim na kuweba. Sinubukan kong iwagwag ang aking ulo. Napansin kong lalong kumapal ang mga sungay ko. Ang dulo nito'y sintalam ng 2 punyal. Habang ako'y natitigilan pa, biglang narinig mula sa labas ng kuweba ang boses ni Laudaw. Boss Lee, sigurado ka bang nasa loob ang hayop na yan? Kitang-kita ng 2 mata ko na pumasok yan dyan. Siguradong hindi yan nakatakas. Nanginginig ang boses ng matipunong lalaki. Halatang halata na takot siya sa nangyari kanina. Sige, kung ganun, huwag niyo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Pinatay ng hayop na ito ang 3 kong asong pangaso. Kailangan niyang mamatay ngayon. Pagkasabi niyo ni Laudaw, nakarinig ako ng kumakaluskos na tunog. Para bang may inihahandang kung ano. Maingat kong binantayan ang bakana ng kuweba. Habang naninikip ang mga kalamnan sa buong katawan ko. Ngunit sa sumunod na segundo, isang bagay na may tilamsik ng apoy ang inihagis papasok. Dinamita, nanlaki ang mga mata ko. Agad akong tumalikod at tumakbo papasok sa kaloob-looban ng kuweba. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang buong kuweba ay malakas na yumanig. Ang mga durog na bato ay bumagsak na parang ulan. Tinangay ako ng puwersa ng pagsabog at bumagsak sa lupa. Ang likod ko ay tinamaan ng ilang matutulis na bato. Pero bahagyang kirot lang ang naramdaman ko. Ang baluti kong gawa sa buto ay talagang sinangga ang karamihan sa pinsala. Nagpumiglas akong tumayo, at nakita kong gumuho na ang kalahati ng bakana ng kuweba. Patay na kaya? Narinig ang boses ni Laudaw mula sa labas. Siguradong patay na yon, sa ganoong kalakas na pagsabog. Kahit isang oso ay siguradong tepet. Nakahinga ng maluwag ang malaking lalaki. Habang pinakikinggan ko ang usapan nilang dalawa, isang mabangis na kislap ang gumuhit sa aking mga mata. Gusto niyo kong pasabugin? Asa pa kayo? Pumungol ako. Buong lakas akong sumugod patungo sa bahagyang gumuho na bakana. Hindi ako kayang pigilan ng mga durog na bato o lupa. Pilit kong binangga ang mga guho. At sumugod palabas ng kuweba. Napapikit ako sa silaw ng araw. Nang lumino na ang paningin ko sa labas. Namumutla na sa takot si Laudaw at ang malaking lalaki. Anong klaseng halimaw to? Tinitigan ni Laudaw ang mga tinik na buto at baluti sa katawan ko. At halos mabitawan na niya ang kanyang rifle. Ang malaking lalaki naman ay diretsyong napaupo sa lupa. At basang-basa ang harapan ng kanyang pantalon. Ipinagpag ko ang alikabok sa aking ulo. At dahan-daang lumapit sa kanilang dalawa. Natauhan si Laudaw. Itinaas niya ang kanyang shotgun at pinaputokan ako. Ang 3 bala ay tumama lahat sa aking baluti. Ngunit nag-iwan lang ito ng ilang kislap. Ni hindi man lang ito nagasgasan. Lubusang natarante si Laudaw. Binitiwan niya ang shotgun. Malikod siya at tumakbo. Laudaw, huwag mo akong iwan. Sinubukang bumangon ng matipunong lalaki para sumunod. Ngunit nanghina ang kanyang mga binti sa takot. Nadapa siya sa lupa habang sinusubukang tumakbo. Nilapitan ko ang matipunong lalaki. At tiningnan ko siya mula sa itaas. Inalagaan ako ng lalaking ito sa loob ng 2 buwan. Kahit na para lang ibenta at pagkakitaan ako. Pero kahit papaano'y hindi niya ako minaltrato. Tinitigan ko siya ng ilang segundo. Sa huli, tumalikod pa rin ako at hinabol ang direksyon kung saan tumakas si Laudaw. Ang turretadong yun, matapos akong pasabugin, tatakasan pa ako. Ginamit ko ang buong lakas ng aking 4 na paa. Ang bilis ko ay nakakagulat. Sa ilang hinga lang, naabutan ko na si Laudaw. Lumingon si Laudaw at nakita ako. Halos lumipad ang kanyang kaluluwa sa sobrang takot. Nawalan siya ng balanse. Diretso siyang gamulong pababa ng Dallas Dis. Nakatayo ako sa tuktok ng Dallas Dis. Pinanood ko si Laudaw na nagpupumiglas at sumisigaw sa sakit sa gitna ng mga matinik na halaman. Hindi ko na siya sinundan pababa. Biglang tumunog ang isang system notification. Ding! Nagtagumpay ang host sa unang counter kill laban sa paghabol ng tao. Natanggap ang achievement na nakawala sa mga tanikala. Nag-stabilize na ang pagbabago sa katawan. Opisyal nang nag-evolve bilang bakal na toro ang gubat. Nagsisimula ng bagong misyon. Pumasok sa kalaliman ng kagubatan. Dumunin ng mas malalakas na nilalang. Lampasan ang timbang na 1,000 kilo. Tumingala ako sa walang katapusang kabundukan sa di kalayuan. May kumislap na pananabik sa aking mga mata. Hindi na ako maaaring bumalik sa mundo ng mga tao. Kung gayon, dito sa kagubatan ako lalaban para mabuhay. Tumalikod ako at nilisan ang Dallas Dis. Naglakad ako papasok sa kasukalan ng gubat nang hindi man lang lumilingon. Narinig ko ang sigaw ng malakas na lalaki mula sa aking likuran. Pero tinatamad na akong pansinin pa siya. Huling tumunog ang system prompt. Ding! Kasalukuyang estado. Mabangis na torong may baluting bakal. Timbang, 1,200 gin. Lakas, 78. Tibay ng katawan, 65. Bilis, 30. Evolution value, 2,000 gin. Maaari nang mag-unlock ng bagong anyo.
Iminumungkahi sa host na maghanap ng bibiktimahing may mas mataas na enerhiya. Iwinasiwas ko ang aking buntot. Binilisan ko ang paglakad papasok sa kalaliman ng kagubatan. Kung gusto kong lumakas, kailangan kong maghanap ng mas mabangis na bibiktimahin. Matapos maglakad ng halos 1 oras, lalong nagsiksikan ang mga puno sa paligid. Halos hindi na makapasok ang sikat ng araw. May mabahong amoy ng pagkabulok at halumigmig sa hangin. Puno ang lupa ng dumi at mga tira-tira ng mga hayop. Naging alerto ako at itinaas ang aking mga tainga. Halatang teritoryo ito ng isang malaki at mabangis na hayop. At sakto sa sandaling iyon, biglang yumanig ang kasukalan sa aking harapan. Agad akong huminto, nagigtingan ng mga kalamnan sa buo kong katawan. Isang dambuhalang baboy ramo, ang sumugod palabas mula sa kasukalan. Ang mga pangil nito ay may habang isang talampakan. Namumulang parang dugo ang mga mata nito. Ang baboy ramong ito ay mas malaki kaysa sa kinain ko noon. Talagang mas malaki ito ng husto. Sa tansya ko, may bigat itong 400 hanggang 500 gin. Nang makita ko ng baboy ramo, nagpakawala ito ng isang galit na etenggal. Kinaskas nito ang lupa at akmang susugod. Hindi ako natinag. Sa halip, ako pa ang samalubong dito. Nagbanggaan ng buong lakas ang dalawang dambuhalang hayop. Naglabas ito ng isang malakas at mabigat na tunog ng pagkakabangga. Sumalpok ang mga pangil ng baboy ramo sa aking baluti. Ngunit nag-iwan lang ito ng dalawang mababaw na gasgas. Sinamantala ko ang pagkakataon at yumuko. At buong lakas na isinuwag ang aking sungay sa baboy ramo dahilan para mapaatungal ito. Umulwak ang sariwang dugo. Buong lakas kong iwinasiwas ang aking ulo. Agad kong tinamba sa lupa ang baboy ramo. Nagpumiglas ang baboy ramo at sinubukang tumayo. Pero inapakan ko ng kuko ang leeg nito hanggang sa mabali. Ding! Napatay ang malaking baboy ramo. Nakatanggap ng 120 high energy points. Walang pag-aalinlangan kung sinimulang lamunin ang bangkay ng baboy ramo. Pumasok sa bibig ko ang mainit-init na laman at dugo. Muling bumuhos sa aking katawan ang pamilyar na pakiramdam na nakakapaso. Ding! Nadagdagan ang timbang ng 150 kilo. Tumaas ang lakas ng 15 puntos. Tumaas ang pangangatawan ng 12 puntos. Kasalukuyang timbang, 1,350 kilo. Nangangailangan pa ng 650 kilo para sa ebolusyon. Habang sarap na sarap ako sa pagkain, biglang may narinig akong kaluskos sa paligid. Agad akong nagangat ng ulo. At nalaman kong napapaligiran na ako ng 7 o 8 pares ng mga matang lunti ang kumikinang. Isang grupo ng mga lobo. Ang nangungunang lobo ay napakalaki. Kulay abo at itim ang balahibo nito. Mabangis ang tingin nito, at may tumutulo pang laway sa gilid ng bibig nito. Nagsihiwalay naman ang iba pang mga lobo. Dahan-daang lumapit habang pinapalibutan ako. Nilunok ko ang laman sa bibig ko. Umungol ng mahina, at pumustura para lumaban. Halatang itinuring ako ng mga lobo bilang isang manlulusob. At inagaw ko pa ang kanilang huli. Yumalulong ng malakas ang pinuno ng mga lobo. Agad na sumugod ang ibang mga lobo mula sa lahat ng direksyon. Mabilis akong umikot, at sinipa ng malakas gamit ang panglikod na kuko ang isang lobong sumusugod sa binti ko. Kinagat naman ng isa pang lobo ang leeg ko. Pero nabasag lang ang mga ngipin nito dahil sa aking baluti. Napasigaw ito sa sakit at binitawan ako. Sinamantala ko ang pagkakataon at sinuwag ng sungay ko ang lobong iyon. At malakas na ibinagsak sa lupa. Pero, napakahusay ng pagtutulungan ng mga lobo. Kapag may isang lobo na naitataboy, agad namang may pumapalit na iba. Nagsimula nang maubos ang aking lakas. Umilis na rin ang aking paghinga. Sa sandaling iyon, biglang sumugod mula sa tagiliran ang pinunong lobo. Diretsyong tinarget ng matatalim na kuko ang mga mata ko. Hindi na ako nakaiwas. Ang nagawa ko lang ay itagilid ang ulo ko para salagin ito ng sungay ko. Gumuhit ang kuko ng alpha wolf sa pisngi ko. At nag-iwan ito ng sugat. Agad na bumulwak ang sariwang dugo. Umungol ako sa sakit. Tuluyan na akong nagalit. Wala akong pakialam kung anong wolf pack pa yan. Ngayon, magkamatayan na tayo. Bigla kong ibinuhos ang aking lakas. Ginamit ko ang mga butong tinik sa aking likod para suwagin ng malakas ang alpha wolf. Napakabilis ng reaksyon ng alpha wolf. Tumumbling ito sa ere para makaiwas. Subalit, hindi sinwerte ang lobong nasa likod niya. Direktang tumago sa katawan nito ang mga butong tinik. Namatay noon din, nang makita ng ibang mga lobo ang malagim na pagkamatay ng kanilang kasama. Umakas ang takot sa kanilang mga mata. Halatang hamina ang kanilang pagsalakay. Sinamantala ko ang pagkakataon at sumugod sa pinakamalapit na lobo. Isang tapak lang at dinurog ko ang ulo nito. Nang makita ng alpha wolf na dehado na sila, nagpakawala ito ng isang mahabang alulong. At pinangunahan ang mga natitirang lobo sa mabilis na pag-atres. Humihingal akong nakatayo lang sa aking pwesto. Puno ng dugo ang buong katawan ko. Hindi ko na matukoy kung sa akin ba o sa mga lobo. Ding! Nakapatay ng 3 wild wolves. Nakatanggap ng 180 high energy points. Na-detect na sugatan ng host. Iminumungkahing lamunin agad ang laman at dugo. Para manumbalik ang lakas, tiningnan ko ang 2 bangkay ng lobo sa lupa. At ang hindi ko naubos na baboy ramo. Walang pag-aalinlangan akong nagsimulang kumain. Sa pagsubo ko ng laman at dugo, nagsimulang kumati at kumirat ang aking sugat. Naghihilom ito sa bilis na kitang-kita ng mga mata ko. Ding! Timbang! Lumampas na sa 1,500 kilo. Lakas! Lumampas na sa 100 puntos. Tumaas ang tigas ng baluti. Hamaba ang mga butong tinik. Nararamdaman kong puno ng lakas ang aking katawan. Naglaho ang lahat ng pagod ko kanina. Pero sa sandaling iyon, muling narinig sa malayo ang alulong ng mga lobo. Higit pa sa doble ang dami nila ngayon kumpara kanina. Kinabahan ako. Nagtawag pa ng tulong ang mga hayop na ito. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong maghanap agad ng ligtas na lugar. Sinakmal ko ang natirang kalahati ng baboy ramo.
At tumakbo ako papasok sa kaloob-looban ng kagubatan. Palapit ng palapit ang alulong ng mga lobo sa likuran ko. Sa pagkakataong ito, seryoso na talaga silang makipagpatayan sa akin. Patuloy akong tumakbo ng mabilis habang sakmal ang katawan ng baboy ramo. Ang alulong ng mga lobo sa likuran ko ay parang aninong sumusunod. Sa mga siwang ng mga puno sa gubat, nakita ko ang hindi bababa sa 10 lobo na humahabol sa akin. Ang nangunguna ay ang lobo kanina. Talagang mapagtanim ng galit ang hayop na ito. Pabilis ang takbo ng 4 kong paa. Patuloy na sumasayad ang mga sanga sa aking katawan. Ang baluti ko ay lumilikha ng nakabibinging tunog dahil sa pagkiskes. Ngunit mas mabilis ang mga lobo. Palapit sila ng palapit, noong malapit na nila akong maabutin. Biglang may lumitaw na isang malawak na lugar sa unahan. Lumabas ako mula sa kagubatan. At natuklasan kong isa pala itong lugar na puno ng mga nagkalat na bato. Nagkalat ang malalaking bato sa iba't ibang pwesto. Mayroon ding isang maliit na sapa sa gitna. Wala na akong oras para mag-isip pa. Tumakbo ako diretso sa batuhan. Sumunod naman agad ang mga lobo. Pinalibutan ako ng higit sa 10 lobo mula sa lahat ng direksyon. Tuluyan na nilang hinaranggan ang aking daan para makatakas. Ang pinuno ng mga lobo ay nakatayo sa isang malaking bato. Nakatingin sa akin mula sa itaas. Puno ng pagnanasang pumatay ang kanyang mga mata. Yumalulong ito ng malakas. Agad na nagsimulang umatake ang mga lobo. Sa pagkakataong ito, natuto na sila. Hindi na sila umaatake ng mag-isa. Sa halip, umaatake sila ng may kooperasyon, grupo-grupo ng 3 hanggang 5. 3 lobo ang sabay na sumugod sa aking kaliwang tagiliran. Paglingon ko para harapin sila. 2 lobo naman sa kanan ang kumagit sa aking likurang binti. Dahil sa sakit, iwinasiwas ko ang aking likurang binti para makawala. Ngunit tinamba ako sa lupa ng isang lobo mula sa harapan. Agad akong dinaganan ng 4 hanggang 5 lobo. Walang awang pinunit ng matatalim nilang kuko ang aking baluti. Kahit na matibay ang baluti, hindi nito kinaya ang sabay-sabay na pag-atake ng napakaraming lobo. Nagsimula na itong magkaroon ng mga lamet. Nagpumiglas ako ng husto. Ginamit ko ang mga butong tinik sa aking likod para tusukin ang isang lobong nakadagan sa akin. Sinamantala ko ang sandaling pag-atras ng mga lobo. Mabilis akong bumangon, at bigla kong sinugod ang pinakamalapit na lobo. Itinarap ko ng buong lakas ang aking sungay sa dibdib ng lobo. Buong lakas ko itong iwinasiwas, at direktang ibinagsak sa mga bato. Ngunit bago pa man ako makahinga, tumalon na mula sa malaking bato ang pinuno ng mga lobo. Diretsong sumunggab sa aking leeg. Umiwas ako patagilid, ngunit nag-iwan ng 3 dagwang kalmo sa aking mukha ang mga kuko ng pinuno ng mga lobo. Umungol ako sa galit, lumingon ako at malakas na sinipa ang pinuno ng mga lobo gamit ang aking mga paa sa likod. Nagpaikot-ikot sa ere ang pinuno ng mga lobo bago lumapag. Nakakatakot ang liksi ng mga galaw nito. Sinamantala ng ibang mga lobo ang pagkakataon para palibutan akong muli. Mabilis na nauubos ang aking lakas. Sa sandaling iyon, kinagat ng pinuno ng mga lobo ang aking binti sa unahan. At isang lobo naman ang sumugod sa aking mga mata. Buong lakas kong iwinasiwas ang aking ulo. Umiwa ang aking sungay sa tiyan ng lobong iyon. Kumalat sa lupa ang mga bitukan nito. Ngunit ayaw bumitaw ng lobong nakakagat sa aking binti. Tumagos na sa baluti ang mga pangil nito. At bumaon sa aking laman. Halos mabaliw ako sa sakit. Bigla kong itinaas ang aking binti sa unahan. At malakas na ibinagsak sa lupa. Nabasag ang bungo ng lobong iyon. Sa wakas ay bumitaw na rin ito. Mabangis na lobo, napatay. Nakatanggap ng 60 high energy points. Natukoy na malubha ang pinsala ng host. Minumungkahing punan kagad ang enerhiya. Hinihingal ako ng malakas. Tiningnan ko ang 3 bangkay ng lobo sa lupa. Walang pag-aalinlangan akong yumuko para lapain sila. Nalasahan ko ang mainit na dugo at laman. Muling kumati at humapdi ang aking mga sugat. Nakita ng mga lobo na kinakain ko ang kanilang kasama sa harap mismo nila. Bumakas sa kanilang mga mata ang takot at galit. Muling yumalulong ng malakas ang pinunong lobo. 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 Muling yumalulong ng malakas ang pinunong lobo.
Muling yumalulong ng malakas ang pinunong lobo. Muling yumalulong ng malakas ang pinunong lobo. Muling yumalulong ng malakas ang pinunong lobo. Muling yumalulong ng malakas ang pinunong lobo.